huwag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. There are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg ko lamang. Ilabas mo na lahat, Leandro. Kasi itodo mo na lahat, okay? Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Kaya pero actually nabasa ko yung sinabi ni Lacson dyan na maghinay-hinay daw siya. Dito lang ako medyo off kay kay Leandro na para bang nagpapaniwala siya masyado kay Lacson. Dahil sinasabi ni Lacson dyan na maghinay-hinay daw sa paglabas o yung pagbato ng mga gantong klaseng mga expose. So, alam naman natin kung sino si Lacson. So, doon lang, and I hope itong batang ito, makikita mo naman, totoy pa talaga siya, pero, na siya, billionaire na, di ba? So, successful na bata. Pero, ganun pa man, hindi natin dapat kalimutan kung sino si Lacson. Kasi paulit-ulit yung sinasabi si Lacson. Teka. Yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakihin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa. At dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Okay. Ganito ako, my comment. Okay? Sabi ni Leandro, wag niyo akong patayin kasi kung patayin niyo ako, ilalabas ang lahat ng mga kung ano pa yung mga hawak niya. Ngayon, ang question ko dito, nagsalita na siya eh. Okay? Sana i-convince na lang ng kanyang nanay, okay, ni Senator Loren Legarda, kasi nasabi na eh. Nabanggit na niya kung na meron siyang mga yung talagang yayanig. Di ba? Yayanig, maaring makapagpatanggal sa mga bangag. Hindi na dapat tayo magpatumpik-tumpik pa. Hindi na tayo dapat na ikimkimin pa natin yung mga ebidensyang yun. Di ba? Lalo na kung ito ay usaping pagnanakaw sa kaban ng bayan, which is alam naman natin pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero syempre, nakaka-admire na may mga batang ganito. Pero we have to understand na baguhan ito eh. Bagito siya sa politika. Then, nakikinig siya sa advice ni Lacson. Bakit ipaghinay-hinay? Dapat, ang opinion ko dito, ang sinasabi ni Leandro, dapat tutulungan siya ng Senado, ni Ping Lacson, na ilabas
Bakit maghinay-hinay? Bakit dapat hindi bara-bara? Sa meaning, Leandro, yung ina-advise sa'yo, maari nitong ni Ping Lacson, ay baka, may mga madadamay, which is obviously, halos lahat, iilan na lang yan ang hindi nakakanakaw dun sa kaban ng bayan. Kaya siguro sinasabihan ka na maghinay-hinay ka. Kasi ano ba ang ginagawa ng Kongreso at lower and upper house? Ano ba ang ginagawa ng gobyerno? 'Di ba? Gumagawa ng batas, nag-iimbestiga in aid of chuba-chuchu legislation, na ganun-ganyan, nag-invite ng mga resource person para ipahiya nila, para i-contempt nila. Bakit ito pinaghihinay-hinay ka ni Pinky? Dito magtatanong ang taong bayan. Hindi ba dapat susuportahan ni Pinky na, oy Leandro, magpakatapang ka. Nandito ang Senado, ang nasa likod mo, susuportahan ka namin. Lahat ng mga nasa listahan na yan, ipapatawag natin dyan. Katulad ng pagpaimbestiga sa iba't ibang klaseng mga involved dito sa pagnanakaw. Bakit dito sa Cabral files na ito, bakit sinasabi mismo ni Pinky na maghinay-hinay? Right? Mahal na Reyna, you're there. Bakit maghinay-hinay? Bakit natin hinay-hinayin? Putang ina, lahat sila ninanakaw na pera ninyo. Tingnan nyo yung Garjola. Lahat na halos name it. Diyan yung mga pinangalanan, mga kongresista, magnanakaw na lahat. Kaya punyeta, di ba? Kung pwede nga lang dumayas sa kayo lahat sa Pilipinas at lumipat na kayo. Buti na lang, hindi naka-hold yung mga application yun. Hindi kasama ang Pilipinas sa visa, US visa application, sa pag-hold, temporary lang na hinold ang mga application. Lumipat na kayo. Okay? Puiset. Ngayon, Leandro, advice ko sa'yo bilang ate mo. Lauren Legarda, okay, bilang kapatid mo, alright? Tulungan mo yung anak mo. Na-expose nyo na lahat. Lauren, made ka na. Meaning, ano pa ba ang gusto nyo sa buhay nyo? You have money, you have successful business, nag-enjoy ka na, you travel the world. Ibigay nyo naman to sa bayan. Ilabas nyo yung anuman mga listahan na yan. Kung anuman yan, ang sinasabi, versus alam naman natin, puro yan sa pagnanakaw, tulungan mo, Lauren, yung anak mo. Hindi mo pwedeng hinay-hinay tayo dito. Habang pagnanakaw ni Lisa Tanas at ni Bangag, hindi hinay-hinay. Talagang inuubos nila yung pera. Tapos nadramahan lang kayo ni Bangag doon sa UAE, kayo ay mga hero, mag-iyak-iyak si Lisa Tanas, ang alpot, patutot, bigaon. Diba? Thank you for compliments mga pala sa bagong hair natin. I promise, diba? Everyday, new hair tayo dito. But gano'n pa man, mga palangga, Senator Lauren Legarda, magpakatapang ka. Only one life to live in this world to offer to your fellow men. Ikaw na yata isa sa pinakamatagal dyan sa Senado. Hindi ka pwede playing safe lang, Day. Manindigan ka. Yung anak mo, napakatapang. Hindi pwedeng hinay-hinay, sabi ni Lacson. Ano yun? Para what? Tama ang sinabi ni Dens na paplansyahin nyo pa yung mga ebidensya. Hindi pwedeng hinay-hinay hanggat sila'y nagmamadali na ubusin ang pera ng bayan. 2025 budget. Well, the moment na umupo si Bangag Jr., ay nagnakaw sila ng nagnakaw. Mga baka ng inang yan, sabi ko nga kung mangkukulam lang ako, patay na silang lahat. Hindi pwedeng hinay-hinay. Bakit hinay-hinay? Yun lang, Leandro, ang ko sa'yo, comment ko sa'yo palangga. 'Di ba? Very emotional tong batang to kasi siguro baguhan ito. Tsaka ilang taon lang ba ito? Wala pa yatang 30 ito. Ngayon, hindi pwede tayong ganyan-ganyan. Tawag ito, makikinig na lang tayo sa isang senador na hindi naman malinis ang record. Na hindi nga natin alam kung ilang tubig na ang pumasok sa niya, katawan niya. 'Di ba? Katulad ni Bangag. And now here, ngayon nagkaso ka kay Clarissa Taratara dahil sinasabi ni Clarissa na yung negosyo mo, ano sabi mo diyan? Yeah, libel lang daw, hindi cyber libel. So ang sinasabi nito Pasio, ayaw daw nilang makulong si Clarissa Castro.
parang pananagutin lang siya through that civil case na yan o magbayad siya ng danyos. Okay? Magbayad siya ng danyos kung sakali siya ay matalo dyan sa kanyang sa kaso na inihain sa kanya. At sabi ni Clarissa Castro, hindi pa daw niya natatanggap ang, kahain lang, no? Kapapay lang, like few hours ago. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi natin dito, saan siya nag-file? Sa Regional Trial Court sa Batangas at 111 million damages is like $2 million. Di ba sinabi ko sa inyo, are you still there? Okay. Nawala yung comment niyo, mga hitad. Okay, andiyan kayo. So, di ba ganito din yung, ganito din yung kinaso nila sa akin. Sa mga nakakapasok pa lang dito, hindi ko alam bakit, hindi ko alam bakit libel case lang. Dapat cyber libel. Kasi sa cyberspace niya, di ba, binanggit kung ano man yung eksaktong binanggit niya ni Clarissa Castro patungkol sa sinasabi ni Congressman Leandro Levice, na kasiraan, na sinira siya, dinefame siya, at humingi siya ng danyo sa 111 million. So kung ito talaga, well, you know what, kaano pa lang to, kakapafile pa lang to, hindi porket kinasuhan siya, totally mananalo na si Leandro. Pero according to Leandro, na malakas ang kanilang pinanghahawakan, like 15 vlogs yata, 15 videos na dinefame siya nito ni Castro, ni Clarissa Taratara. Ngayon, ang sa akin, i-compare natin sa sarili ko. Okay? Dahil sabi ni Castro, ito daw ay what? Pinapatahimik daw siya. Sino daw ba ang nasa likod nito? Ang sabi niya kanina, may sagot na siya dito, na sino daw ba yung nasa likod ni Leandro, bakit siya ay kinakasuhan at pinapatahimik? Ang question natin sa gagang ito, mga puki ng mga jutang ginemes nyo, yung amo mong adik, na si Marcos, si Bangag, 4 ang kinaso sa akin. 2 designer, 1 case dismissed with prejudice, ang hingi nila ng $2 milyong. Okay? Talo na yung isa, nagsettle na. Okay? Tapos na, umurong. Then, meron pa tayong 3 case. Yung isa, 2 million din ang hinihingi sa akin. We're talking dollars. It's the same amount yung hinihingi mo dyan. So, hindi pwede nag-file ang isang tao ng defamation, siguradong panalo na tayo, right? So, ngayon, lalaban yan. Kasi the only defense, like ako, ano ba yung defense ako? Truth. Dinefame ko ba sila? Malicious ba ang ginawa ko? Gusto ko lang ba talaga silang siraan? Of course not. 32 years old daw si Leandro. Hindi ko siniraan yung mga taong nagkaso sa akin. Dahil sila ay sangkot sa Bangag administration sa pagnanakaw. Ang opinion ko, ang mga expose ko, it's about public interest. Not dahil si Bangag, basta ko lang siniraan o sinabi ko na ganito, nag-a-addict siya. Pinatunayan na ng kapatid na siya ay addictus. So, hindi yan defamatory. The fact na authenticated yung video na nagsumisingot siya. So, hindi yan defamatory. Although wala silang kinaso sa akin. Walang kinaso si Bangag mismo, si Bangag at si Lisa Tanas. Kasi takot si Lisa Tanas at si Bangag na humarap sa akin dito sa Korte ng California. Meron sila dyan, siguro 1 milyon na yung kinaso nila sa akin. Dyan lang sila matapang. Kasi kaya nilang baliin ang batas sa Pilipinas. Yan ang mga oligarchs, yan yung mga demonyo dyan, na mga negosyante, mga cronies, na mga nakikinabang sa pera ng bayan through illegal business, through favoritism, through padrinos, padrinas. Yan ang sumisira sa inyong kinabukasan.